Balak ng isang grupo ng kababaihan na magsampa ng reklamo sa Commission on Human Rights laban kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Nilabag daw kasi ng alkalde ang Magna Carta of Women sa kanyang kontrobersyal na rape comment. Nagbabalik si Cedric Castillo. I've experienced it. I take no offense sa joke na yon. Kung totoo man na joke yon, boboto ko pa rin si Mayor Rudy Duterte. Biktima rin daw ng rape ang anak ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na si Sara. Hindi na nagdetalye si Sara sa insidente pero sinabi niyang nalampasan niya ito at hindi niya hinayaang makaapekto ito sa kanyang pagkatao. At bilang rape victim daw, hindi raw ikinasama ng loob niya ang biro ng ama. Gayunman, batid niya raw na masama itong biro. It was really a bad joke. Kung joke man yon, bad joke siya. And sinasabi ko lang na parang hindi naman nakakaapekto yung pagiging joker niya sa performance niya. Naninindigan pa rin si Duterte na hindi siya hihingi ng tawad para sa kanyang binitawang salita ukol sa isang Australian missionary na ginahasa at pinatay sa Davao City noong 1989. Pero inilabas ng kanyang kampo ang isang pahayag kung saan nagsosorry na si Mayor Duterte. Hindi niya raw intensyong hindi igalang ang mga biktima ng rape. Minsan daw talaga ay naipapahamak siya ng kanyang pananalita. Gayunman, iginiit ni Duterte na hindi niya ihihingi ng tawad ang pagprotekta sa mga biktima ng krimen. Sa kabila ng bagong pahayag ni Duterte, isang grupo ng kababaihan ang magsasampa ng reklamo sa Commission on Human Rights. Paglabag daw kasi sa Magna Carta of Women, ang biro ni Duterte na tila umunoy pang-iengganyo. Isasama na rin daw nila sa reklamo ang mga pagkakandong at pangahalik ni Duterte sa mga babae tuwing siya'y nangangampanya. Pagturing sa kanila sa pangkalahatan bilang sexual object, bilang entertainment at hindi ganap na tao. Ang grupong Gabriela na unang nananawagan ng pagsori ni Duterte, hinamon ang alkalde na gamitin daw niya ang campaign season para isulong ang interes ng mga kababaihan. Nagpahayag din ng pagkondena ang Pangulo ng St. Scholastica's College na si Sister Mary Jan Mananzan. He will forever be asking apologies the way I see it. Because whatever comes from his mouth comes from the core of his being. All his apologies will be like forced apologies for political reasons. Nag-courtesy call si Duterte sa Bacolod City. Dito muli niyang iginiit na hindi niya babaguhin ang kanyang sarili dahil mas matimbang daw kaysa sa sinasabi ng marumi raw niyang bibig ang katungkulan niya sa taong bayan. Cedric Castillo, GMA News.